Makibukas po kayo sa akin sa mga awit chapter 81 verse 1 to 8. Masiglang awitan ang tagapagligtas, itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Umawit sa saryo ng mga tamburin kasabay ng tugtog ng lira at arpa. Hipan ang trumpeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Verse 4, pagkat sa Israel, ito'y isang utos, batas na ginawa ng Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos di ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika na aking narinig. Verse 6, mabigat mong dalay aking inaalis, ikaw ay iibsan sa pasan mong labis. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, sinakuluhan ka nang ika'y tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa Batis Meriba. Last verse, kapag nangungusap ako'y inyong dinggin, sana'y makinig ka o bansang Israel, pagpalain ang pagkabasa ng ilig. Tayo po'y magtapat ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Jesus, tayo manalangin. Tunay na sa iyo ang papuri at pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Sapagkat sa iyo nagmumula ang lahat ng meron kami, Panginoon. Kaya't sa iyo, ikaw ang Diyos na karapat-dapat, papurihan, pasalamatan. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila, pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na patuloy mo kaming samahan. Ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal, ang patuloy na magbuklod, Panginoon, sa aming pagsamba sa bawat tahanan, Panginoon, ng bawat pamilya, sa simbahan ito, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, nabuksan mo, Panginoon, ang aming puso't isipan sa mensahe na nais mong ipabatid, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa mensahe na aming maririnig sa umagang ito, Panginoon, naway patuloy na magbukas sa aming puso't isipan, Panginoon, upang patuloy na makapamuhay kami, Panginoon, nang naayon sa iyong kalooban, Panginoon, Lord God. Patuloy na ikaw ang Diyos na maghari, Panginoon, sa aming puso't isipan upang malayo kami, Panginoon, sa anumang kilos at gawa ng kasamaan, Panginoon. Ang iyong pagmamahal, ang patuloy na magbuklod, Panginoon, sa bawat sambahayan, Panginoon, sa kabila ng aming pagsamba, sa aming tahanan lamang, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ng iyong presensya ang patuloy na maranasan, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa umagang ito, Lord God, ihanda mo rin, Panginoon, ang maghahayag ng iyong banal na salita, Panginoon. At naway, ikaw ang Diyos na patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ipaunawa mo, Lord God, ang mensahe na aming maririnig, Panginoon, na magbigay ito, Panginoon, ng magandang aral, magbigay ng kabuluhan, Panginoon, sa aming mga buhay. Na ikaw ang Diyos na patuloy na itataas, Panginoon. Patuloy na sasambahin, Panginoon, hanggang sa dulo, Panginoon, ang aming mga buhay. Lord God, pinupuri ka namin, dinadakila, pinasasalamatan. Sa mensahe, sa umagang ito, Lord God, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magtago, Panginoon, sa buhay ni Nanay Nora, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay na patuloy mo binibigyan, Panginoon, ng kalayaan, Panginoon, upang maisabuhay niya, Panginoon, ang bawat mensahe, Lord God, na aming napapakinggan sa bawat araw ng aming pagsamba. Panginoon, sa iyo pinagkakatiwala ang kanyang buhay. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. At naway, ikaw ang Diyos na makita sa kanyang buhay. Ikaw ang Diyos na makita namin, Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang buhay, Lord God. Maraming salamat din sa aming mga pastor na patuloy na nagmamahal at sumusuporta, Panginoon. Bagamat malayo siya, Panginoon, dito sa bansa, dito sa lugar na ito, Panginoon, ay naroon ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagsuporta sa kanyang mga miyembro sa simbahan, Lord God. Dalangin ko na ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos sa kanyang buhay, ang pag-iingat, kalakasan, kalusugan, patuloy na maranasan ng aming mahal na pastor, Panginoon, sa kanyang bansa, sa bansang Korea, Lord God. Panginoon, maraming salamat po. Dalangin namin, Panginoon, na hanggang sa matapos ang mensahe namin maririnig, Panginoon, ang iyong presensya at ang iyong pagmamahal, ang patuloy na maranasan, patuloy na ibuhos mo, Panginoon, ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu sa bawat sambahayan, Panginoon, na nanunood, nakikinig, Panginoon, ng mensahe mo sa umagang ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang tagumpay ng aming gawain sa umagang ito, Lord God. Sapagkat sa iyo ang kapurihan, ang pasasalamat, ang kaluwalhatian at ang pagsamba, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, dinadakila, pinasasalamatan sa umagang ito. Maraming salamat. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Atin pong sambitin ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan.
Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito, muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos na magmumula sa Genesis 25, verse 19 hanggang 34. Ito po ay pinamagatang ang mga aral ng talaang lahi ni Isaac. Sabi po dito sa Genesis 25, 19 hanggang 34, sabi po, ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Betuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna, kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Verse 24, dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang putis at mabalahibo ang katawan ng panganay, kaya't Esau ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakang ng kanyang kambal, kaya't Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Esau at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac ay Esau. Palibhas ay kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebecca. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumait uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Aking minamahal ang lahat ng miyembro na sama-samang sumasamba ngayong araw. Noong nakaraang linggo, aking ipinangaral ang pagmamahalan ni Isaac at Rebecca. Ngayon naman, aking ipangangaral ang mga aral ng talaan ng angkan ni Isaac sa Genesis 25. Dalangin ko na mapuspos kayo ng espiritu at makatanggap ng biyaya. Walang sino man ang ipinanganak sa mundong ito na walang magulang. At ang impluwensya ng isang ama sa kanyang anak ay napakalaki. Ito ay dahil ang buhay ng isang bata ay nagkakaiba-iba depende sa ginampanan ng isang ama. At depende sa ginampanan ng isang ama kung ang isang bata ay mapagpapala o hindi. Si Isaac ay pinagpalang anak dahil sa kanyang amang si Abraham. Sinasabi sa Genesis 25:11, pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Bir Lahai Roi.
Sinabi rin sa Genesis 26:4 hanggang 5, Genesis 26:4 hanggang 5, pararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ang iyong lahi, at ang lahat ng lupain ito'y ibibigay ko sa kanila. At hihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpapalaan ko tulad ng ginagawa ko sa iyong lahi. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Kaya nga pinagpala ng lubos si Isaac. Katulad nito, ang isang ama ay daanan ng pagpapala para sa kanyang anak. Amen? Nais ko na ibigay sa inyo ang halimbawa kung paano pinagpala ang isang anak sa pamamagitan ng kanyang ama. Si David ay isang lalaking may malaking dedikasyon sa pagpapatayo ng templo ng Panginoon. Kaya nga, si Solomon ay pinagpala ng lubos dahil sa kanyang ama na si David. Ito ay sinabi sa unang Kronika 29:2 hanggang 5. Ang sabi dito, dahil dito, sinikap kong magtipon ng mga gagamitin para sa templo ng aking Diyos tulad ng ginto, pilak at tanso, bakal at kahoy. Napakarami ng inihanda kong batong unise at iba pang mahalagang batong pampalamuti at lahat ng uri ng mamahaling bato at marmol. Hindi lang yan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawain ito, sapagkat kasiyahan ko na magkaroon ng templo ang aking Diyos. May nakalaan akong 105,000 kilong ginto na mula pa sa offer at 245,000 kilong purong pilak na ididikit sa mga dingding ng templo at sa iba pang bagay na gagawin ng mga mahuhusay na platero. Sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh? Pinagpala ng Panginoon ang mga salinlahing nakatuon sa pagpapaayos ng templo. Ang paglalaan ni David ng panahon sa pagpapagawa ng templo ang naging daan upang ang kanyang anak na si Solomon ay mapagpala. Kaya nga, ang debosyon ng isang ama ay nagiging pagpapala sa kanyang mga anak. Kaya nga, ang gampanin ng isang ama ay sobrang napakahalaga. Nawa kayo rin ay maglaan ng panahon sa pagsasaayos ng simbahan upang maging pagpapala sa inyong mga anak. Maaari ninyong ilaan ang inyong sarili sa pagsasaayos ng simbahan sa pamamagitan ng pananalangin. Si Abraham ay mayroong 2 anak. Si Ismael na anak ni Hagar at ang isang anak ni Abraham ay si Isaac, ang anak sa pananampalataya ni Sarah. Ngunit si Isaac ang naging kasagutan sa pangako ng Diyos kay Abraham. Ang kahulugan nito ay mayroon tayong 2 uri ng mga anak sa ating mga tahanan. Ang ibang mga anak ay namumuhay sa pananampalataya, samantalang ang iba ay hindi. Ito ay nangangahulugan na ang Diyos ay interesado at pinagpapala ang mga anak na namumuhay sa pananampalataya. Dalangin ko na kayo ay makinig ng mabuti. Kung nais ninyo ng bawat anak ninyo ay mapagpala, hayaan ninyo silang mamuhay ng may pananampalataya. Pinagpapala ng Panginoon ang mga anak na pinalaki sa pananampalataya. Amin ba? Bago natin pag-usapan ang talaang lahi ni Isaac, nais ko na ibahagi ang naging kamatayan ni Abraham. Una, kamatayan ni Abraham. Makikita natin ito sa Genesis 25 verse 7 hanggang 8. Sabi ko dito, si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay. Nasabi ko na ang lahat ay mamamatay. Si Abraham ay isang taong matuwid. Ngunit si Abraham, bagamat matuwid na tao, ay tumanda at namatay. Ang mga tao ay mamamatay, makasalanan man o matuwid. Ang kaibahan lamang, kapag ang matuwid ay namatay, siya'y mapupunta sa kaharian ng Diyos. Nais ko na kayo ay maging katulad ni Abraham na nabuhay at namatay ng may pananampalataya. Ito ang daan para maipasa ang pagpapala ng Diyos sa inyong mga anak.
Pangalawa, pagbibigay ng supling kay Isaac. Makikita natin ito sa Genesis 25:19 hanggang 22. Ang sabi po dito sa verse 19, ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Betuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Verse 22, kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't sinasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit ako mabubuhay? Kaya't siya ay nagtanong kay Yahweh. Pinangakuan ng Panginoon si Abraham. Si Isaac ang pinangako na supling, at sa pamamagitan niya matutupad ang marami pang mga supling na pagpapalain. Ngunit ang asawa ni Isaac na si Rebecca ay hindi magkaanak, kaya't nanalangin si Isaac para sa kanyang asawa, at pagkatapos nyon, si Rebecca ay nagdalang tao. Ito ay nangangahulugan na alam na ng Diyos ang ating mga kailangan. Ngunit, nais ng Diyos na tayo ay manalangin. Kung makukuha natin ito ng walang pananalangin, iisipin natin na ito ay galing sa ating mga sariling lakas at hindi natin mapapasalamatan ang Diyos. Ngunit, kapag tayo ay nananalangin at nasagot ito tayo ay magpapasalamat sa Diyos na nagkaloob nito. Nais ng Diyos na tayo ay magpasalamat sa Kanya at maitaas siya sa ating mga buhay. Pangatlo, ipinanganak sina Esau at Jacob. Mababasa natin ito sa Genesis 25, verse 23 hanggang 26. Sinasabi po sa verse 23, ganito naman ang sagot ni Yahweh, 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay. Kaya't Esau ang ipinangalan dito. Kaya't nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Bilang kasagutan sa panalangin ni Isaac, si Rebecca ay nagdalang tao sa edad na 60. Ang panganay ay si Esau at ang bunso ay si Jacob. Kapag kayo ay nananalangin, sasagutin ito ng Diyos, higit pa sa iyong hinihingi. Mababasa po natin ito sa Efeso 3:20. Ang sabi po dito, Ephesians 3:20, ang sabi po, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sabi din po sa Mateo 7:11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Ngunit bakit? Bakit hindi ninyo nakukuha ang inyong mga kailangan? Dahil hindi kayo nananalangin. At minsan, mali ang inyong dahilan sa paghingi kung iniisip ninyo na hindi kayo makakatanggap kahit hindi kayo humingi. At kung mayroon kayong pangangailangang anuman, pakiusap, manalangin kayo para sa tamang layunin. Pang-apat, ang kaibahan ni Esau at ni Jacob. Mababasa natin ito sa Genesis 25:27 hanggang 28. Ang sabi po sa Genesis 25:27 hanggang 28, lumaki ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Esau at sa kaparangan na halos tumira.
Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau. Palibhasa ay kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ay mas mahal ni Rebecca. Ang bawat anak na ipinanganak sa parehong magulang ay mayroong magkaibang personalidad at pag-uugali. Si Esau ay mahilig mangaso at si Jacob ay tahimik lamang na tao at nais na manatili sa kanilang tahanan. May mga anak na mayroong mabubuting personalidad at paniniwala at mayroon din namang hindi. Ang ibang anak ay mas gusto ang kanilang ama at may mga anak din na mas gusto ang kanilang mga ina. Kaya nga, dapat nating ipanalangin ang ating mga anak at pakalakihin sila ayon sa kanilang sariling katangian. Panglima, ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan. Makikita natin ito sa Genesis 25:29 hanggang 34. Ang sabi po dito, Genesis 25:29 hanggang 34, ang sabi po dito, minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edom. 31, sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Verse 32, sabi ko dito, payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Ang kahulugan nito ay ang pagkakaroon ng iba't ibang pag-iisip ng bawat mga anak. Ang ibang mga anak ay nagsasakripisyo ng mga mahalagang bagay para lamang may makain. Ngunit ang iba naman ay mas ninanais ang karunungan at ang kahalagahan nito. Nagutom si Esau at ipinagpalit niya ang kanyang karapatan bilang panganay sa pagkain. Katulad nito, pinabayaan ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay. Ngunit si Jacob ay kinuha ito at sineryoso ang karapatang ito. Kalaunan, si Jacob ang sumunod sa karapatan ng isang panganay at nakakuha ng pagpapala nito. Ang talaan ng lahi sa ating lugar ay naipapasa sa pamamagitan ng mga apelyido. Ngunit, ang talaan ng lahi ng pananampalataya ay naipagpapatuloy sa kaharian ng Diyos. Kaya nga hindi ito tinawag na si Abraham, Isaac at Esau, kundi at Jacob. Panalangin ko na ang talaan ng lahi ng pananampalataya ay patuloy na dumaloy sa inyong mga sambahayan. Dahil ito ang magiging daan ng pagpapala. At dapat maunawaan natin ang mahalagang bagay at ang mga mas mahalagang bagay. Dapat alam ninyo ang mga dapat gawin ngayon at yung bukas. Dahil ito ang maghuhusga ng inyong pagpapala sa hinaharap. Dapat nating malaman na mas mahalaga ang pananampalataya kaysa sa pagkain. Pinili ni Esau ang makakain muna kaysa sa karapatan ng isang panganay. Ngunit si Jacob ay pinili ang karapatan ng isang panganay para sa kanyang hinaharap. Sa huli, pinagpala ng Panginoon si Jacob at hindi si Esau. Ang sermon sa araw na ito ay nagtuturo kung sino ang pagpapalain ng ating Panginoon. Ito ay mga aral ng pagpapatuloy ng pagpapala sa bawat salinlahi. Si Jacob, ang pinakabata sa magkapatid, ay pinagpala ng Panginoon at nagpatuloy sa kanyang salinlahi. Ang pagpapala ng Diyos ay isang napakahalagang bagay na dapat na ipapasa sa salinlahi ng may pananampalataya. Kaya nga,
kanino ninyo ito ipapasa. Kailangan nating mag-isip, manalangin at palakihin ang ating mga anak ng may pananampalataya. Ito ang papel ng mga magulang sa pagpapala ng kanilang mga anak. Amen. Tayo'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat Panginoon sa inyong mga salita na aming pinagsalusaluhan. Dalangin namin sa inyo Panginoon na nawa patuloy namin kapulutan ng mga aral ang bawat mensahe na aming naririnig sa bawat araw ng linggo. Dalangin namin, Panginoon, na mas pahalagahan namin, O Diyos, ang aming pananampalataya kaysa sa anumang bagay, O Diyos, dito sa sanlibutan ito. Dalangin namin sa inyo, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, na nawa patuloy na dumaloy, Panginoon, ang masaganang biyaya at pagpapala, Panginoon, sa aming sambahayan. Dalangin namin, Panginoon, na tulad, Panginoon, ni Jacob, maranasan namin, Panginoon, at ang aming mga anak, O Diyos, ang tunay na biyaya at pagpapala na nagbubuhat sa iyo. Turuan ninyo, Panginoon, ang inyong mga anak sa lugar na ito na maging mabuting halimbawa, O Diyos, sa kanilang mga anak upang dumaloy ang pagpapala, Panginoon, para sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy kang kumilos, Panginoon, sa buhay ng iyo at ng aming mga anak at hayaan mo, O Diyos, na ikaw na aming Diyos, Panginoon, ang patuloy nilang makilala at maiukit nawa sa pinakamatabang bahagi ng kanilang mga puso, O Diyos, ang iyong mga salita. Hayaan mo nawa, Panginoon, na ikaw na aming Diyos ay patuloy naming maparangalan at patuloy naming maluwalhati sa lahat ng oras. Panginoon, maraming salamat po. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat salita mo, Panginoon, na aming napagsalusaluhan sa umagang ito ay patuloy, Panginoon, na mabuhay sa pamamagitan ng aming mga buhay at maghatid nawa sa amin, Panginoon, ng isang pamumuhay, O Diyos, na makapagpapasiya sa iyong puso. Dalangin namin, Panginoon, sa inyo na sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga buhay, Panginoon, maranasan ng aming mga anak ang tunay na pagpapala na nagbubuhat sa iyo. Hayaan mo, Diyos, na ang biyaya ng iyong pagliligtas ay lumaloy sa aming mga tahanan at maranasan ng aming mga anak, O Diyos, ang tunay na pangako mo, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, sa aming mga salinlahi. Ikaw na aming Diyos, ang aming pinagtitiwalaan sa lahat ng ito. Iniaalay namin sa inyo, Diyos, ang aming mga buhay, 10 ng aming mga sambahayan. Dalangin namin, Panginoon, sa inyo sa mga oras na ito na patuloy kang kumilos at mahayag sa pamamagitan, O Diyos, ng iyong mga salita. Sa iyo namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat. Salamat, Ama, sa inyong mga salita. Salamat sa buhay ng aming mahal na pastor at sa bawat mensahe sa bawat linggo, Diyos, na aming naririnig. Dalangin namin sa inyo na nawa, Panginoon, patuloy na ikaw ang Diyos na kumilos sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Ama, purihin ka, luwalhatiin ka, O Diyos, luwalhatiin ka. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagliwalhati sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Makikibukas po tayo sa aklat ng 2 Korinto, chapter 9, verse 6 to 8. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Salamat sa pagbasa ng Biblia.
Lord. Hallelujah, Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na sa paggabay mo sa amin, Panginoon, sa umpisa hanggang pagtapos po namin gawain, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa mga blessings po na aming natanggap ngayon sa umagang ito, Panginoon. Sa aming pong mga kapatiran pong nagbibigay, ibalik niyo po sa kanila ang siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, ng mga biyaya, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Lord God. At yung hindi pa po nakapagbigay, isustain mo po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng trabaho, Lord God, upang makapagbigay po sila, Panginoon, sa iyong kaloob, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Itong kaloob na ito, Panginoon, na magamit po namin, Panginoon, sa pangangailangan po ng aming simbahan, Panginoon. Lord, sa mga tao pong nagbibigay nito, Panginoon, bless mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. At ibigay niyo po sa kanila, Panginoon, ang kanilang pangailangan, Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa inyong mga blessings, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon sa Kristo. Ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po'y dumako sa mga announcements. Simula po May 1 hanggang May 14, ang ating pong lugar ay sasailalim sa tinatawag nating Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. At nakapaloob po sa panukalang ito na ang bawat religious organization po ay pinapayagan lamang na magkaroon po ng up to 10% ng total capacity po ng church. So bilang pagtugon po sa ating mga health protocol, ang ating pong gawain simula po ngayong May 1 hanggang May 14 ay through online services pa rin po tayo. Kaya lagi po tayo mag-antabay sa mga gawain po natin through online every Sunday po. At bilang pagtugon pa rin po sa ating health protocols, patuloy pa rin po natin pinapaalalahanan ng bawat isa na palagi po tayong gumamit o magsuot po ng ating face mask, face shield, at palagi pong magkaroon tayo ng social distancing. Mas maganda na po na tayo ay laging handa dahil lalo po ngayon medyo mataas po ang kaso ng may COVID-19 dito po sa ating lugar. Kaya pinapalalahanan po natin ang bawat isa na patuloy po talagang mag-ingat at kung maaari po ay manatili lamang sa ating mga tahanan. Last day po, April 28, nagkaroon po ng leadership meeting at isa po sa mga tinalakay sa meeting po natin ay yung patungkol po sa isang kapatid natin na kung saan po ay mag-aaral po ng theology. Ito po ay si Mark Steve, na pagkasunduan po ng leadership ng church together with Pastor James na si Mark Steve po ay magsisimula na pong pumasok at kumuha ng Bachelor of Science in Theology. Ito po ay magsisimula sa second week, ang klase po niya ay magsisimula second week po ng May. Kaya patuloy po natin siyang isama sa ating pananalangin na patuloy po ang provision ng Lord ang umilas sa kanyang buhay at para po magkaroon na po tayo ng sarili nating pastor dito po sa ating lugar. And bigyan ko lang po kayo ng update with regards po sa SEC registration ng ating church. Sa ngayon po, nakapagpasa na po tayo ng application and we are just waiting po for the approval ng SEC dun po sa ating application ng registration para po sa ating church. Ang pangalan po ng church natin na nakalagay po sa application ay K Disciples of Jesus Christ Church Incorporated. So, pag-pray po natin na patuloy po itong maaprubahan at makuha na po natin yung certificate galing po sa SEC. And ganun pa rin po yung ating schedule sa church. Through recordings pa rin po. Depende na lang po sa availability ng ating worship team at saka po yung mga nagpa-participate po sa ating online service. Yung schedule, mag-antabay na lang po tayo sa mga ating mga GC, yung mga chatroom po. At yun nga po, ngayon pong araw na to, nagkaroon po tayo ng pagpapala galing sa Panginoon na ating pong mahal na pastor ay nagbigay po ng bigas sa bawat isa. Dalangin po namin na ito po yung maging pagpapala sa ating mga sambahayan. At patuloy po tayo magpasalamat sa ating pong pastor. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po tayong manatiling ligtas, patuloy po tayong sumunod sa mga pinag-uutos na ating mga barangay at panatilihin po natin ang kaligtasan ng ating mga pamilya. Maraming salamat po.
ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Manalangin tayo. Ang biyaya ng Panginoon Hesu Kristo at ang pagmamahal ng Diyos at kasama ang Espiritu Santo mapunta sa inyo lahat. Amen.